State of the Nation. Nagsanib puwersa mga senador para tutulan ang People's Initiative para sa charter change. Ayon pa sa isang senador, libo-libo ang reklamong natanggap nila tungkol sa ayuda kapalit ng pirma na ang nasa likod daw ay ilang staff ng kongresista. May report si Pia Arcangel. It's obviously the main reason why a lot of the senators are not interested anymore in pushing for the joint resolution. Malaman ang pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva tungkol sa resolution of both houses number 6 na inihain ni Senate President Mig Zubiri para sana amyendahan ang tatlong economic provisions ng saligang batas. Sabi ni Villanueva, hindi mapagkatiwalaan ng mga senador ang mga kongresista na makatuwang sa pag-amyenda sa saligang batas. Anya, libo-libo ang reklamong natanggap nila tungkol sa pagpapapirma kapalit ng ayuda. 90% po, ulitin ko, 90% po nung mga complaints, itinuturo yung mga staff ng kongresista. Kanina nagkaisa ang lahat ng senador na pirmahan ang isang manifesto bilang pagtutol sa People's Initiative. Kahit kilalang charter change advocate, lumagda si Senate Committee on Constitutional Amendments Senator Robin Padilla. Natutol din daw sa joint voting ng Senado at Kamara. Ang ating pong winawaksi dito ngayon ay yung sinasabing pagtatanggal ng kapangyarihan sa Senado. Git ng mga senador, posibleng pauna lang ito sa mas maraming pagbabago o tuluyang pagrebisa sa konstitusyon. It will change or destabilize rather the principle of bicameralism in our system of checks and balances. We cannot protect our lands from foreign ownership. We cannot stop the removal of term limits nor no election scenario in 2025 or worse in 2028. Gusto nilang tanggalan ng boses ang Senado. Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang. Sa isang pahayag, mariing kinundina ni House Speaker Martin Romualdez ang umano'y panunuhol para mangalat ng pirma para sa People's Initiative. Bagamat suportado raw ng Kamara ang People's Initiative bilang isang independent at citizen-driven na proseso, may tungkulin daw silang itaguyod ang democratic participation nang di nakikialam sa pagkolekta ng mga lagda. Ang pahayag ni Villanueva ay kinababahala naman ni House Majority Leader Manix Dalipe. Wala raw batayan ng mga alegasyong may kinalaman ang liderato ng Kamara sa People's Initiative. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, we will just have to let COMELEC do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun nga, hindi mabibilang yung mga signature na yun. Sa eksklusibong interview ng GMA Integrated News sa Pangulo, iginiit niya makatutulong sa ekonomiya ang pag-amyenda sa saligang batas. The 1987 Constitution was not written for a globalized world. And that is where we are now. So we have to adjust so that we can increase the economic activity in the Philippines. We can attract more foreign investors. Pero hindi raw siya sarado sa pag-amyenda ng political provisions, bagamat hindi pa sa ngayon. We can have these discussions later on. But for the present, my concern is the economic provisions. So, and I do not want to confuse the issue any longer. Pia Arcangel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Sagot yan sa pahayag ni Senador Bato de la Rosa kaugnay sa sinasabing pagtatapos ng investigasyon ng ICC kaugnay ng Duterte drug war. What I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan lang, wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo ako noon na hindi sila pwedeng pumasok, at ngayon nagbago yung ihip ng hangin, pumayag na kayo na pumasok, please tell us. You are our president, you are our leader. Tell us so that we know what to do. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Sa isang pahayag na ipinadala ng ICC sa
GMA Integrated News. Sinabi nitong patuloy ang kanilang pagpupursigi na makamit ng mga biktima sa Pilipinas ang hustisya. Sa ilalim daw ng Rome Statute na ayon ang kanilang pag-iimbestiga sa mga ginagawa ng bansa at hindi balakid sa investigasyon at prosekusyon ng mga kaso. Patuloy daw silang makikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Pilipinas at sa civil society kaugnay ng investigasyon. Di naman nila itinanggi o kinumpirma kung may mga investigador na nga silang nasa bansa o nagpunta rito. Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may kinalaman siya sa Davao Death Squad na kabilang sa iniimbestigahan ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa Tokhang Operations. Anya, sa mga panahong nakaupo siya bilang mayor at vice mayor ng Davao City, ni minsan ay di raw siya naiugnay sa Davao Death Squad. Pero nang manalong vice president, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Sabi pa ng bise, hindi raw niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Haharapin daw niya ang anumang akusasyon laban sa kanya. Pero sa Pilipinong hukuman lamang, di raw siya lalahok sa isang prosesong magsasadlak sa bansa sa kahihiyan at dudurog sa dignidad ng justice system sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na naniniwala siyang nakalap na ng ICC ang mga kailangan nilang ebidensya kaugnay sa war on drugs. Ibinunyag sa Senado ng dalawang Ukrainian at ilan pang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kung paano sila inabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi naman dumalo sa pagdinig si Kibuloy kaya ipinasubpina na siya ng Senado. May report si Mav Gonzalez. Lumantad sa pagdinig sa Senado ang dalawang Ukrainian na dating pastoral umano sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kabilang daw sila sa mga nakaranas ng pang-aabuso mula kay Pastor Apollo Kibuloy. It's called night duty. I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and my parents. They were just like, even your body you can sacrifice. Si alias Amanda na dating close in pastoral, 17 anyos pala nang pagsamantalahan umano ni Kibuloy. Parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Marami pa raw ibang biktimang menor de edad dahil sa kanyang mga aligasyon. Nakatanggap daw si alias Amanda ng mga banta at kinasuhan pa ng cyber libel. Nagpatutsyada rin si Kibuloy sa kanyang programa. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Si Jerome naman na dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ, pinagbebenta ng kung ano-ano at nireremit lahat kay Kibuloy. Bawal daw ang mga full-time worker na manligaw at manood ng sine, kaya nang minsang lumabag at nahuli. Tumawag siya mismo sa amin, kinokonek namin sa speaker. Sinabi niya, iuntog niyo yung ulo niyo hanggang dumugo. Pakiramdam ko that time parang mamamatay na ata ako o mabubulag dahil may sili pa yung mata ko at saka bibig. Ginagamit ang relihiyon para manlinlang ang tao at maghasik ng kasamaan at pang-aabuso. Inimbita sa pagdinig kanina si Kibuloy pero hindi siya dumalo kaya ipinasabpina siya sa susunod na pagdinig. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Nasa pagdinig ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Melanio Balayan pero hindi siya pinagsalita dahil personal daw ang mga akusasyon laban kay Kibuloy at siya ang dapat na sumagot sa mga paratang. Tumanggi rin si Balayan na magpa-interview. Sinubukan naming hinga ng komento ang kampo ni Kibuloy pero hindi ito nagbigay ng komento. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang taniman ng tubos sa Cabancalan City, Negros Occidental natutuyo na. Sabi ng UNIFED, mas kumaunti ang nakukuhang asukal mula sa mga tubo dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, mas mababa ng mahigit 100,000 tonelada sa target ang tinatayang produksyon ng asukal ng mga magsasaka. Pero wala raw dapat ipag-alala dahil may buffer stock pa na aabot sa 200,000 metric tons. 1, 2, 3, 4, 5.
Taiwanese na wanted sa kasong online fraud at human trafficking at kasamahan niyang Taiwanese din huli sa Makati City. Nabisto ng mga otoridad ng tila dinala sa Pilipinas ng pugante ang online panloloko. May mga computer, text, blast machine, armas at drug paraphernalia sa kondo kung saan sila inaresto. Are you involved in scamming activities? No. It sends to Filipino cell phones? Sinampahan sila ng kasong may kaugnayan sa droga at illegal possession of firearms. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kwento ng ilang mangingisdang hinaras ng ilang tauhan ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc, tinangka pa raw pataubin ng mga Chino ang kanilang bangka. Ayon sa kapitan ng isang bangka, January 12 nang harangin, itaboy at ipinababalik sa kanila ng mga Chinese ang mga nahuling isda. May dala pa raw na pamalo ang iba at sinubukang palubugin ang isa nilang bangka. Ibinalik na lang daw nila ang mga huli. Nakunan din ng video ang habula ng Chinese Coast Guard at mga mangingisdang Pinoy. Isinumitin na nila sa Philippine Coast Guard ang salaysay nila tungkol sa nangyari. Inamin ni Miguel Tan Felix na may namimiss siya sa Pilipinas habang nasa South Korea para sa Running Man Philippines Season 2. May report si Katati Bayan. Let's vote! Mula sa paglaban sa Bosenian, ngayon may bagong misyon si Miguel Tan Felix. Yan ang pagiging bagong runner sa Running Man Philippines Season 2. Mahigit 40 days sila sa South Korea at ngayon pa lang, meron siyang mga namimiss. Of course, una-una, family ko. Namimiss ko rin yung weather ng Pinas. Dinala ko tong laptop ko para lagi kaming mag-video call ni Isabel. Para hindi ma-homesick, sinubukan na lang daw niya ang ilang bagay na hindi niya nagagawa sa Pilipinas. So nagtatrain ako dito, lalakad-lakad. May isang araw nga nakapag parang almost 30,000 steps dahil super gustong-gusto kong gumala. Kung may nagpunta ng Korea, may dumating naman sa Pilipinas. Ang Korean alternative pop band na The Rose pasa kanilang Dawn to Dusk Asia Tour sa Biyernes. Excited na raw sina Woo-sung, Do-jun, Jae-hong at Ha-jun na makasama ulit ang Pinoy Black Rose. Gusto rin daw nilang matry ang chicken adobo at dried mango at makapag-beach. May fangirl moment naman ang South Korean actress na si Han So-hee na makasama niya sa isang fashion event sa Paris, France, si Natalie Portman. Dreams come true ang caption niya sa ilang larawan kasamang Israeli-American actress. Katati Bayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinatunayan ng isang babae mula Gapan, Nueva Ecija na hindi minamadali ang pag-ibig. Halos 6 na taon siyang ninth wheel sa mga kaibigan pero nauna pang ikinasal sa kanila. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. The boat is sinking. Group yourselves into two. Kung ganito ang laro, tiyak talo ang babaeng ito dahil sa kanilang magkakaibigan. Siya ang natatanging walang kayakap. Talagang tuwing lalabas kami, ako talaga yung walang partner na. Siya si Jazel, ang dating dakilang ninth wheel. Sobrang dami pa namin travels together with my friends and their boyfriends. Usually, minsan lumalabas kami, nagbabar kami. Minsan 11-12 pa ako noon. Ang focus ko noon is yung sarili ko lang. Hindi talaga ako nagbo-boyfriend. Wala akong time nun sa love life. Pero noon yon, dahil sa kanilang barkada, siya pa ang unang ikinasal. Just married nitong January 4 at ang asawa niya, dating high school crush. Nag-reply ako sa story niya. That was the first time na nag-reply siya sa akin. Sabi niya, uy, sige, minsan labas tayo kapag day off ko. Yun ang simula ng paglabas kasama ang barkada na di na siya alone. Ako naman yung sa mga friends ko, uy, sasama ba kayo? Punta kami sa ganito. Tila nabaligtad nga ang mundo dahil sa kanilang kasal, sakto namang puro single ang mga kaibigan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Ata Maralio, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.